Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma at pambansang linggo ng mga migrante. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa unang linggo ng Kwaresma, pinagdiriwang din natin ang pambansang linggo ng mga OFWs, yung nagtatrabaho sa ibang bansa upang manatiling matatag ang ating ekonomiya. Bago natin pagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ikaw ang banal na diwa na pinadala ng Ama mula sa langit upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka ng isang kahindik-hindik na kamatayan sa krus upang mapawi ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nagtagumpay ka sa iyong pagkabuhay na maguli laban sa kasalanan at kadiliman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal at matuwid. Siya na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kaniyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha
ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigat katotohanan sa kanino mang tapat sa iyong tipan. Kalooban mo'y pag-ibig at katotohanan sa kanino mang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Kalooban mo'y pag-ibig at katotohanan sa kanino mang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Kalooban mo'y pag-ibig at katotohanan sa kanino mang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga saliri, guro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Kalooban mo'y pag-ibig at katotohanan sa kanino mang tapat sa iyong tipan. Kalooban mo'y pag-ibig at katotohanan sa kanino mang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat at walang kasalanan para sa mga kasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of your beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, si Jesus agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at pinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung utak ng tao, yung utak natin, nakaprogram yan na magtatanong. Bata pa lang, lalo na yung mga 4, 5 years old, ang daming tanong yan. Ba't puti ang ulap? Bakit tumatakbo yung ilog? Minsan naiinis na yung mga nanay o kaya yung mga kung sinong pagtatanungan. Pero kailangan natin magtatanong. Survival natin yan. Halimbawa, yun bang vaccine? Maganda yan.
Ang lalim na tanong na yan. 30% lang daw ng mga Pilipino ang gustong magpabakuna laban sa COVID-19. Yung iba natatakot dahil ang dami-dami rin kasing pinopost sa Facebook. May 1 milyon na binakunahan, may 10 dyan na may adverse reaction, may side effect. Yun na ang laging inaano na. Paano yung 900,990 na okay na ba? So mahirap maghanap ng sagot sa katanungan natin ngayon sapagkat marami ding sinungaling Maraming mga tao hindi rin nag-iisip. Basta nakapost dyan, forward na kaagad nila yan, lalong naguguluhan tayo. Kailangan nga natin masagot ang tamang tanong. Kaya una, dapat malaman natin kung ano ang katotohanan. Dapat malaman din natin kung ano ang mga dakilang tanong, yung pinakamahalaga talaga dahil ang dami-daming tanong ngayon Kung magkabalikan ba si Brad Pitt at saka si Angelina Jolie, naghiwalay na yun Ang dami-dami ngayong nakikialam sa buhay ng iba. Yung buhay nila hindi nila pinapakialaman, pero bawat pagpapalit ng medyas ng BTS at saka Twice at saka Blackpink, pinapakialaman nila yun. Yun ang kanilang tanong. Pinapakialaman ng buhay ng mga artista, pinapakialaman ng buhay ng mga politiko, yung sariling buhay nila, hindi nila maayos. Ano ba ang pangangailangan para tama ang sagot? Kasi sa bawat tanong, may mga tukso. Yun ang paksaan ng Ebanghelyo ngayon Tinukso ni Satanas si Jesus. Maraming maiilap na hayop. Parang simbolo para sa akin yan na marami ding mga kasinungalingan, pero kung walang anghel na maglilingkod sa atin, maging mali ang ating sagot sa mga dakilang tanong at mahihirapan tayo sa buhay. Maraming tukso. Bakit may tukso? Sapagkat tayo maaring pumili. Bakuna? Hindi. Tindi na pagpipili Pipiliin na naman tayo sa 2022. Marami na naman dyan. Mali ang pagsagot, kaya maghihirap ng 6 na taon na naman muli. Kaya kailangan maayos natin ang tanong. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, tinanong ko kasi nung nasa Smoky Mountain pa ako, sabi ko sa mga scavenger, ano kaya ang 3 pinakamahalagang tanong sa buhay ng tao? Nahirapan sila. Tagal silang nagdidiskusyon dyan, maraming tawanan, minsan may nagkakasamaan ng loob. Pero ganito ang 3 tanong nila na ilalapat ko sa Ebanghelyo para we will have a greater chance of vanquishing temptation. Hindi talaga natin mapagtagumpayan ng lubusan yung mga tukso. Pero mayroong mga anghel na dapat nating kalingain para pag natukso na tayo, papanig tayo sa Panginoon. Una, sabi nila, ang unang pinagadakilang tanong ay, ano ang tao? Anong ibig sabihin ng pagpapakatao? Kasi yan ang laging mura. Hayop! Animal ka, parang ganun ang mura. Ibig sabihin, kailangan maging tao ka. Sapagkat, lagi rin nilang sinasabi, sabi ng mga sinaunang Pilipino, ating mga ninuno, madali maging tao, mahirap magpakatao. Palasyo man
nakatira kwago, mabuti pa ang kubo ang nakatira tao. So mahalaga sa ating mga ninuno yung pagpapakatao. Tapos sabi ko sa kanila, ano ibig sabihin para sa inyo? Sabi nila, ang pagpapakatao daw ay yung alam mo ang mabuti at masama. Ang ibig sabihin, tama ang iyong pagpapahalaga at tama ang iyong pagkahulugan. Kasi kung mali, madali kang. Noong isang taon, 3 temptation ni Jesus sinabi, the human being does not live by bread alone. Kung ang pinapahalagahan mo, yung tinapay halimbawa, at hindi ang salitaan ng Diyos, mali ang iyong pagpapahalaga. Madali kang matukso. BIR ka, pupunta ka sa isang incheck, sasabihan mo, 12 million ang babayaran mong buwis. Sabihin ng incheck, hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin ito? Kung 5 na lang kayo ay babayad ko, tapos meron kang 2 million. If you have a wrong understanding of the right values based on the Word of God, madali kang mabuyo. At maraming nabubuyo. Kaya ganito yung bansa natin ngayon. Hindi lang na nagkasala sila, paparusahan sila ng Panginoon, napaparusahan din yung mga bata na dahil kulang ang buwis na binabayad, walang paaralan, walang ospital, walang mga highway. Number 1. So that you will have a greater chance of conquering temptation, have the right values. Kaya yung mga magulang, nagmamakaawa ako, turuan ninyo yung mga bata ninyo ng tamang pagpapahalaga. Huwag ninyong sasabihan na paglaki mo, mayaman ka. Huwag kang mahirap na kagaya ko. Tatanungin mo, paglaki mo, kailangan maligaya ka. Dapat kami, wala naman kaming pera. Sabi ng tatay ko, tayo hindi mahirap. Wala tayong pera, pero hindi tayo mahirap. Ang lalim na tinuro sa akin ng aking ama. Pagpapakatao. Having the right values na paninindigan mo. Mahalaga sa akin, yung pinangako ko sa aking asawa, nagsumpa ako na hanggang kamatayan, mamahalin ko siya. Kaya kahit iyakan pa ako ni Julia Barreto, hindi ako magtataksil kailanman. O di ang gandang, hindi ka neurosis o psychoto, maliwanag sa iyo, wala nang tukso-tukso dyan, kahit anong ganda pa niyang. Pangalawa, na tanong, sabi ng mga scavenger sa Smoky Mountain, paano tayo mabuhay na magkakapatid? Kasi nagugulo noon Nag-aaway yung iba-ibang sitio. Ang pinag-aawayan, basura. Kuha yan sila ng jungle bulo. Yung kanilang tiklis na ratan, yun ang kanilang parang lapu-lapo pa rin Kaya pag nabalitaan ko na may nagtatagaan na naman, nagsusutana agad ako dahil mamaya ako pa ang mataga doon. Sinisigawan ko. Pagkatapos nag-usap kami. Pagkatapos noon, nag-schedule sila na Miyerkules, kayo dyan, Huwebes, kayo naman. Nagkaroon ng basura na nga, yung tinatapon ng iba. Nagpapatayan pa kayo. Sabi ni Martin Luther King, we have to live together as brothers and sisters or we will perish together as fools. Kailangan tayo magiging sambayan ng Kristiyano. Kasi kung meron kang komunidad, nasusuportahan ka Kaya nga, early on, 2nd century pa lang ng simbahan, meron ng mga monks. Nagtayo ng komunidad, nagtutulungan sila sa isa't isa. Kaya pag may temptation, may spiritual director. Kaya, nagtatayo din ngayon. May Couples for Christ, Missionary Families for Christ, merong Bukas Loob sa Diyos, Love Flock, Oasis of Love, Brotherhood of Christian Businessmen and Professional. Ang tagal kong sumasama,
sa breakfast meeting ng Brother BCBP. Dahil nakikita ko, yung mga lay nga ang galing sa Bible, kailang mag-aral din ako. So napapahiya ka rin dahil may komunidad ka eh. Tapos pag may problema ka, tutulungan ka nila, natutukso ka, mayroon kang matatakbuhan, parang sa seminaryo. Karamihan ng mga bata ngayon, connected but alone. Ang galing-galing sa social media, pagkatapos walang mapagsabihan kung may problema sila. Kung natutukso, nadadalhin na sa motel ng boyfriend niya, walang ibang mapagsabihan. You stand a greater chance of conquering temptation if you have a supportive community. And the third, sabi ng mga scavengers, ang lalim din mga scavengers pag pinipilit mo lang na mag-isip eh. Sabi nila, paano ba namin mabibigyan ng magandang kinabukasan yung aming mga anak? So una, paano maging tao? Pangalawa, paano mabuhay na magkakapatid? Sandiwaan ang tawag nila doon. Isang diwa. Ang pangatlo, paano namin mabibigyan ng magandang kinabukasan yung aming mga anak? Pagkamakasaysayan ang tawag nila dyan. Na talagang isa puso mo yung nakaraan, isa diwa mo yung pangkasalukuyan, pero isa isip mo yung kinabukasan. Ganon din kailang magkaroon ka ng vision para hindi ka, sabi ni St. James sa kanyang letter, para hindi ka parang dahon ng kahoy na bawat ihip ng hangin, walang paninindigan dahil walang tinitignan sa hinaharap. Gaya nung nag-aral pa ako sa UST, yung gusto talaga maging engineer, kahit sasabihin mo, inom muna tayo. Ayaw niya, nag-aaral siya. Magaling na siya na engineer ngayon, retired na. Dahil meron siyang vision, meron siyang pangarap sa buhay. Kaya kahit anong tukso, napapaglabanan niya. Kaya ang aral sa atin ngayon, mula sa mga aba, mga maralitang sa lahat ng maralita sa Smoky Mountain, ganito, kailang magpakatao ka. Paninindigan mo yung iyong pakahulugan at pagpapahalaga sa mga bagay dito sa mundo. Tiyakin mo na ayos yung iyong pakahulugan, ayos ang iyong pinahalagahan at panindigan mo yon. Yun, taong-tao ka. Pinaparangalan natin yung mga taong walang pagpapahalaga sa kapakanan ng iba, ninanakaw nila yung pera sa PhilHealth at kung saan pa. Sila ngayon ang ating pinaparangalan dahil magagara ang kotse. Sa mata ng Diyos sila, scavenger, masahol pa sa basura. Kung titignan mo na man also lives by the word of God. Pangalawang aral, kailangan meron tayong supportive community. Dapat ko pamilya una yan eh. Pero minsan hindi na tayo nagkikita sa isa't isa. Doon sa opisina, mayroong prayer group doon, nagpapamisa kang First Friday, nasusuportahan ka, pagdating ng tukso, malakas ka, napapagtagumpayan mo. At ang pangatlo, tiyakin mo na mayroon kang pangarap sa buhay. Kaya yung mga ama na gustong maging matagumpay sa buhay yung kanilang mga anak, kahit ayain mo pang umidom o kung ano-ano pupunta doon sa mga nightclub, hindi pupunta yan. Mayroon siyang pangarap para sa kanyang mga anak. Yung mga millennials, may mga millennials ngayon na sa halip na white wine lang at saka marijuana ang pinag-uusapan, gusto nila na magtanim ng kawayan, tutulong sa atin, kasi gusto nila sustainable future, may vision sila. Kaya napapagtagumpayan nila ang lahat ng tukso. Mayroon silang mga anghel na kumakalinga sa kanila, kaya nananatiling matibay ang kanilang paninindigan. Pagdating ni Satanas at mga maiilap na hayop sa ating buhay, kung meron tayo nitong tatlong strategies,
we will have a greater chance of fighting off the devil. Kasi hindi lang devil ang tumutukso sa atin, yung sarili nating karupukan. Yung daigdig na nagsasabi, kailangan mayaman ka, kailangan malaki ang kondominium mo, kailangan marami kang pag-aari. The world, the flesh, and the devil conspire. Nagkakaisa yan sila. Tutuksohin tayo. Na wag ka nang magsimba. Mas maganda ang Netflix ngayon, may bagong o kaya inom ka na, matulog ka na lang dyan. Ang dami-daming tukso sa buhay natin. Ang dami-dami nating tanong, pagkatapos hindi natin alam kung tama ba ang ating sagot. Malalaman mo kung may paninindigan ka, nagpapakatao ka, mas malakas ka kung mayroon kang supportive family and religious community, charismatic, at kung iba-iba pa. At ang pangatlo, mayroon kang pangarap sa buhay, you have a sense of purpose. You will be faithful to that sense of purpose that gives meaning to your life, that will answer the question of why you are here in this vast universe with the planets and the stars and the galaxies created by God from the very beginning. So let us pray today na manalangin tayo na mayroong mga anghel na kakalinga sa atin dahil napakahirap ng buhay ngayon. Mahirap gumawa ng desisyon na tama. Tinutukso pa tayo. Hindi pa tayo masyadong malinaw ang pag-iisip dahil sa kasalanang mana. Ang dami pang nagtutukso, ang sanlibutan, ang ating karupukan, ang demonyo. Kailangan natin ng maraming anghel. Panalangin natin sa misang ito na magpadala ang Diyos ng mga anghel para magiging matatag tayo at gagawa ng tamang desisyon sa kabila ng lahat ng tukso na bumabagabag sa ating puso. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang pananampalataya na ating paninindigan hanggang kamatayan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pagsisimulaan ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang iba't ibang uri ng mga tukso at magpadala siya ng mga anghel na kakalinga sa atin. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon ng bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa
ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakatatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People or ECMI at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Tulungan mo kami makilala at igalang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa at ang kanilang mga pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimulaan ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kasama niya kami maging malaya sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan.
Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami dinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, niaalay namin sa iyo, Ma, itong tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang Katoliko na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahala kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na namatay na umaasang sila'y mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga namatay, lalong-lalo na ang biktima ng COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kagalingan ng mga may sakit, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama sa Langit na huwag tayong ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinuhog ng sibat ang kanyang puso upang maligtas tayo sa kaparusahang walang katapusan.
Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Morning star, does the hope take flight when you give command? Why do you doubt my power? Holy darkness, blessed night, heaven's answer from our sight, as we await you, O God of silence, we embrace your holy night. In your deepest
Maraming salamat po na marami na kayo. Nakakalungkot nung ako lang mag-isa dito at saka yung mga readers. Magpapasalamat din kami sa lahat ng sumusuporta sa Sacred Heart, Sacred Divine Shrine of Jesus the Divine Word sa Jeddah, sa Manitoba, Canada. Gabi pa lang ng Sabado, pinagdadasal ko na kayong lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas na pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalab ng pagmamahal. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namamutawi sa iyong bibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naaatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos mapagsawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Frenademetz. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. We invite everyone to join our Stations of the Cross every Friday at 5:15 p.m. during this season of Lent. This is open to the public and live streamed. The seminarians of Christ the King Mission Seminary are having their in-house apostolate as a replacement for their mission outside with the poor and the marginalized, as per precaution and safety against the COVID-19. As a fruit of their hard work, they have grown ornamental plants as stress relievers, which may ease your burden in this time of pandemic. The ornamental plants are available outside the shrine,
Every plant that will be sold is a big help for the formation of our seminarians. Thank you and God bless. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Manaming mapagpala. Pamalagiin mo kaming tapat sa pagsisikap mabuhay sa diwa ng ipinagdiriwang na paghain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pag-iral upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na mag-aakay sa amin sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.